Hello friends! Nandito tayo ngayon sa Siargao, sa Cloud9. And this is another interesting topic on tourism, no? Let's start! Itong topic na to, matindi to. When LGUs or other organizations engage me to help them do their tourism plans, palaging hinihiling nila na gumawa ako ng tourism circuits. Pero sa totoo lang, ang dami dynamics ng tourism, especially when you consider the tourist market. Hindi gano'n kasimple gumawa ng tourism circuit kasi pagka nag-introduce ka ng panibagong circuit, pag hindi well-studied yung site, pwede magkaroon ng talagang negative impact sa isang destination. Bakit hindi gano'n kadaling gumawa ng tourism circuit? Limited ang time ng turista, lalo pa sa domestic market. Malaking porsyento ng domestic market ay weekend ang consideration nila when they travel. So what does that mean? Pagka land-based yung biyahe nila, mga 1 or 2 days lang yan. Matagalan 3 days. Pagka kailangan ng eroplano, mga 4 or 5 days lang yan. Pagka bumisita sila sa isang lugar, nakaplano na yan ano yung mga gusto nilang puntahan. Pagka ikaw tong destination na gusto mong dumami ang attraction sa isang lugar, gustuhin mo talaga na magkaroon ng bagong mga circuits. Ang problema, pagka nag-introduce ka ng mga bagong circuit, pagka highly compelling yan, ang pwede maapektuhan is lilipat yung market from the existing circuits to the new circuit. Pagka mediocre lang mo yung bagong circuit mo, tapon pera ka lang, tapon resources ka lang. Kasi yung mangyayari nun, sasabihin ng market, bakit ko pupuntahan yan? Limited na nga yung time namin, papuntahan nyo pa kami dyan. Pangalawa is, limited yung budget nila, of course. Hindi sila basta-basta makakagalaw para lang pumunta sa mga bagong circuit. Pagkabago yung circuit, lalo pa kung established na commission-based na yung tourism sa isang destination, anong ibig sabihin nun? Yung mga driver, mga tour operator, mga guide, usually kumikita na sila through commission sa pagdadala sa existing circuit. Pagka nag-introduce ka ng panibagong attraction at walang unfortunately commission, hindi ka din napapansinin. Unless yung local na service provider, so mataas yung kanyang pagiging makabayan para sa bayan, para sa mga kababayan, no? Pero kung talagang kita ng habol nun, stick siya doon so kung saan siya kumikita. Yun ang isang napakalaking problema talaga sa maraming destination. It's another topic, no, na pwede natin pag-usapan ng mas malalim, yung commission-based destination or tourism. And then, pagka nag-develop ka ng bagong circuit, usually mga hilaw na hilaw pa yan. It will take time para maging ready sila. Kung gagawa ka ng circuit, dapat dahan-dahan ang pag-develop or tsaka matindi yung preparation mo ng community at the product. Dapat maayos ang pag-develop ng product na yon. Another reason is pagkaset yung particular market niche mo, kahit pa mainstream yan, may niche pa rin yan within the mainstream. Minsan kasi yung ini-introduce mo does not match the existing market sa destination. Let's say ang existing circuit mo ay madaling puntahan na either nasa populasyon or nasa city proper. And then nag-introduce ka ng panibagong circuit na mga 1 or 2 hours away. Sino pupunta ron, di ba? So kailangan mo i-develop yung market na yon. O kailangan yung arrivals mo sa destination is already high enough and then nakita mo na may diversity na yung market. Kasi ang hirap gumawa ng panibagong product tapos wala pa lang market, no? O kaya napakaliit pala ng market. I've seen a lot of those areas na sabihin nila, gawa tayo ng circuit. And then pagka inaral-aral mo, marami ng 100 per year. And it's not practical. Wala siyang ROI in the short sense. Hindi siya feasible. Kahit sa unang tingin pa lang, ang nakakahinayang dyan, gagawa ka ng circuit, kakausapin mo yung community or yung stakeholders, and then ma-excite sila, and then after magawa yung circuit, ito na, sabihin. And then 2 taon na wala pa dumarating o may pa isa-isa lang yung dumarating. Sayang yung effort. Ang mas nakakahinayang doon, nawala ng tiwala ngayon community involved sa tourism na pina-excite nyo lang kami tapos wala naman palang darating. Ganun. It's a very common issue sa maraming lugar sa Pilipinas. No? So yun, mahaba na to. Anuhin lang natin, no? If you're going to do a new tourism circuit, make sure na mataas na yung arrivals. Kasi pag mataas ang arrivals, ibig sabihin, nagda-diversify na rin ang market yan. So, naghahanap sila ng mga bago pwedeng puntahan. And ang pangalawa,
Kung sa tingin nyo mataas yung repeat visits, ibig sabihin yung marami naghahanap ng mga bagong pupuntahan din yung mga paulit-ulit na bumabalik. So, it's okay na gumawa ka ng mga bagong circuit. Pero pag talagang mababa pa ang arrivals nyo at define pa yung market na pumupunta sa inyo, I would suggest you take it with caution to develop new circuits. Kasi sayang eh. Baka mas practical pa na i-strengthen nyo yung existing na circuits para talagang maging establish yung destination and then dumami yung market. And then from that point, tsaka na kayo mag-introduce ng mga panibagong circuits. Okay? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan about circuits, no? Pero dito na muna tayo. Maraming salamat!